So, yung YT, dito natin mapopost ko to dito guys sa YT. Marami na tayong bids dito, sabi ko nga eh. Ulit ako no? Subscribe na kayo dyan. Para dumami ang ating subscriber. Ano bang topic sa grade 11? Lagay nyo yung topic. Kasi maraming topic sa math eh. Diba? So, proceed tayo guys sa number 3. Yung given. Ambiguous SSA case. So, ambiguous SSA case. Alam nyo ta? Nagawa natin ito last time eh. Example po sa 3. Given side, tas angle hinahanap. Cosine ba yan? Number 2 yun eh. Oo, basta sides. Cosine. Magka-cosine lang ka doon. Bisaduhin mo yun. Try mo yung mga panoodin yung mga pinagpo-post ko na sa YouTube. Baka makatulong sa'yo sa pag-memorize. Anyways. So, let's say meron tayong given na measure ng angle A, which is 35 degrees. Then, yung A natin, side A, that is 8. Then, yung B natin is 12. Nandiyan natin ang mga units. So, yan. So, side, tsaka angle yan, di ba? Kasi dalawa yung side sa yung angle. So, i-graph natin muna. Siyempre, so, determine how many triangles exist and find all the possible measures for B. So, alam na natin yun, di ba? Kagabi, kung paano mahanap kung may mag-exist na triangles o wala. So, solve muna natin yun. Kung ilang triangles yung... Oo, gumagamit ako ng calculator pero sa cellphone lang. Wala kasi akong cycle eh. Bali cellphone. Ayan o. Sa CalCS. So, yun. So, pag ginawa natin yung height, papakita natin pag-compute. Mahirap ba yun? I-input lang. Sige, mamaya. Katapos na ito. So, di ba yung formula to find the height? Sa height kasi may mga cases tayo, di ba? Kung naalala kagabi. Yung tawag dito. Yung pag-determine kung ilan yung triangles na makuha kung meron, wala, or isa, or right. Anyways, so meron tayong H which is equals sa B sin A. Yun dapat. So, syempre guys, meron tayong B, that is 12. Then yung sin A natin which is 35 degrees. So, pag in-input natin sa calculator, kasi sabi, input daw natin, papakita natin. So, lagay mo lang yung 12. Tapos sin, hindi mo yung sin. Tapos lagay mo yung angle na 35 ba yun? 35. Lalabas na siya, 6.882. Diba? So, kunin lang natin as ilang decimal. Dalawa lang. So, 6.88. So, yung height is, let's say, 6.88 centimeter. So, ngayon compare na natin, guys. Yan. So, remember na kapag yung h natin, yung height, is less than a, then yung a natin is greater than b, makakakuha tayo ng dalawang triangles. Diba? Pag ganyan. Kasi pag meron tayong a equals h, meron dong right triangle. Pero kung eto guys, masasatisfy mo to, 2 triangles yung mag-exist. So, meron tayong 6.88 sa height. Then, yung A natin, which is 8. Then, yung B natin is 12. So, yung
8 natin is greater than h and yung 8 natin is less than b, which is tama naman talaga, no? So, ibig sabihin, kapag ganito guys, nasatisfy mo to, merong makukuha tayong 2 triangles. 2 triangles exist. Pero kapag hindi na-satisfy ito guys, ibig sabihin, pwedeng isa lang yung makuha mo or pwedeng wala. Though, may ibang formula para doon. So, kapag dalawa yung triangles na mag-exist, kaya siya ambiguous na. So, ngayon kunin natin yun. Nasusundan ba? Mabagal nga explanation ko eh. Gusto nyo mabilis? Rarapan ko kayo eh, rarapan. So, drawing natin. Para makuha natin yung angle B sub 1 muna. Kasi dalawa yung angle makuha. So, solve natin yung B sub 1. So, kuha tayong triangle. Measure ng angle B sub 1. Hanapin natin. So, meron tayong triangle. Let's say AB sub 1. Then, yung C natin. Or gusto mo lagyan mo siyang A sub 1, C sub 1. Nakadepende sa'yo. Pero pwede na yan, guys. Pero pwede mo rin siya lagyan. Pero yung format parehas lang naman eh. So, yung angle A that is 35. Lagay natin dito. Then, yung tag dito. Yung A that is 8. Ito yan. Ito yun na. Yung B natin is 12. So, yun na. So, syempre, para makuha yung B sub 1 natin, mag-assign law tayo, na. So, ngayon, kasi meron tayong cross, ito makukuha natin to eh. Basta meron dito, tsaka may missing na isa doon. Sign law ginagamit. So, let's say meron tayong sin B sub 1 over yung B. Ito yung B natin guys, remember. Then equals, dahil given yung A, so sin A tayo doon. Tapos over yung A. Then plug mo lang yung mga value. So, ibig sabihin, yung sin B sub 1 natin, copy lang. Over yung B natin na 12. Equals yung sin 35. Over yung A natin na 8. Ayan na. Then, cross multiply yan, syempre. Kapag cross multiply mo to guys, itong 12 ilalagay mo lang dito. Then yung 8 ilalagay dito. Then i-divide mo ulit siya sa 8. So bali para hindi masyadong marami yung sinusulat, lagay mo na lang tong denominator sa numerator mo. Yan, gamo-gamo na naman. So magkakaroon tayo ng sin B sub 1 equals sa 12 sin 35 degrees over 8. Paano po nag-8 yung A? Given siya guys, ito yung given, no? Diba? Opposite ng A na angle is yung A na maliit na side. So ngayon, using calculator, ipa-plug mo lang yan. So, lagay natin. So magkakaroon tayo ng 12 sin, diyan mo ng fraction. 12 sin 35 then over 8. So magkakaroon tayo ng 0.860. 36. So magkakaroon tayo ng sin B sub 1. That is 0.8604. Pero hindi pa ito yung sagot. Kasi ito guys, may trig pa siya. So, kailangan natin kunin yung angle B. So, yung gagawin natin is E inverse sine. So, para makuha yung measure ng B sub 1 natin, magkakaroon tayo ng inverse sine na itong 0.8604. Then, sa calc, ganun pa rin gagawin. So, which means, galing dito, shift mo lang. Then, pinati mo yung sign na may taas na yellow. Nilagay mo yung 0.864.
604. So, magiging 59.36. Uy, watch out, Levi. So, makakuha tayo ng ano yan? 59.36. So, yung measure ng angle B sub 1 natin is 59.36 degrees. Meron ka ng given. Gamo-gamo na naman. So, ito lang guys. Nakuha na natin yung B sub 1 which is 59.36. And eto, makukuha na natin to syempre. Diba? Kasi para makuha yung missing angle, kung given na yung dalawa, edi ito total na lang natin sila as 180. So, ibig sabihin, para makuha yung measure ng angle C natin, same ng ginawa natin kanina. Yung 180, subtract lang natin yung dalawang angles. So, kung meron tayong 35 degrees plus yung 59.36 degrees natin. So, ngayon, magkakaroon tayo ng 180 degrees minus. Pag pinag-plus natin yung tawag dito, yung 35 plus 59.36, anong kakalabasan? Hirap mag-plus. Pabalik ba? 35 plus 0.59 35 plus 59.36. Magiging 94.36 na. 94.36 degrees. Then, syempre, makuha na natin yung measure ng angle C. Subtract na lang yun eh. Then, minus sa 180. Yun. Magiging 85.64. So, ngayon, ito na yung measure nun. So, ibig sabihin, ito is 85.64 degrees. So, ayun na guys, nakuha na rin isa. Sa isang triangle pa lang to. Remember guys, dalawa yung triangle na makakuha natin, di ba? So, basically, kukunin pa natin yung obtuse. So, paano natin kukunin yung isa pang triangle? So, remember, kailangan natin kunin yung sa measure naman ng B sub 2 natin. So, para makuha to, galing dito guys, subtract lang natin to sa 180. So, big sabihin, itong B sub 1 na nakuha natin, magkakaroon tayo ng 180 degrees minus yung measure ng angle B sub 1 natin. So, which means, magiging 180 degrees minus yung 59.36 degrees natin. So, ngayon, pag sinubtract natin to, ano yung makukuha? So, 180 minus 59.36 magiging 120.64. So, makakuha tayo ng measure ng angle B sub 2 which is 120.64 degrees. So, galing dito guys, pwede na natin makuha pa yung isang triangle. Ito pa rin yung gagamitin na given. So, pag ginawa natin siya ng triangle, so, let's say man tayong AB sub 2, AB sub 2, then C. Lagay lang natin yung mga given. So, remember, meron tayong solve pa ba natin to? Or tama na yan dito sa B sub 2? Para lang makuha yung B sub 2. Pero kung gusto mo i-solve, pwede rin naman eh. So, remember, kung meron tayong 120 dito, 0.64, then ito is 35. Siyempre, ito makukuha na natin, yung measure ng angle C natin. Diba?
Kasi magkakaroon lang naman tayo guys ng measure ng angle C dito, which is same process na kailangan mag-total sa 180. So magkakaroon tayo ng 180 minus yung dalawang angle na given. So yun, namakuha mo yung angle C. So magkakaroon tayo ng measure ng angle C which is 180 degrees. So pag sinubtract natin to, this is 155.64 degrees. Then meron na tayong measure ng angle C which is what? 180 minus dami sinakompute. 155.64. That is 24.36. So ito guys is 24.36. So syempre kung hinahanap yung isang side, makukuha na rin yun. Kasi alam naman natin na kung ito yung given, pwede mo na makuha yung missing na side si natin, di ba? Mag-sign law lang. Yun lang naman yung ginagawa eh. Required ba kunin yung height? Depende kung gusto mo kunin para makita mo kagad kung may triangle na mag-exist. Or tawag dito, kung meron o wala, or isa, dalawa. Yan lang naman yung isa. Sign law mo na lang siya guys pag dito. So basically, pag nag-sign law tayo, so magkakaroon tayo ng, let's say, C sub 2. Ay, hindi natin nakuha yung C sub 1 dito. Ayaw nga, hindi nakuha. Angle lang pala yung nakuha. Pero kung kukunin natin dito yung side guys, sign law lang ulit. Naintindihan nyo? Pinagkasabi ko. Pero sabi nga natin kanina guys, no? Kapag magko-cosine law ka, kunin mo muna yung doon sa may pinakamalaking angle. Kunin pa ba natin to? Sign law na lang yun actually, di ba? Pwede na yung input sa calculator. Bali magkakaroon ka lang ng C over sin C tapos pili ka na lang sa dalawa kung anong gagamitin mo, yung A or B. Then lalabas na yun guys. Diba? Sige na nga, gawin na nga natin. So remember, galing dito guys, kunin natin yung side ng C sub 1 natin. So copy lang natin yung C sub 1 over yung sin C equals, pili ka lang, pwede yung A or yung B yung gamitin mo or yung B sub 1. So let's say yung gamitin natin yung A na lang over sin A. So ngayon, copy lang natin yung C sub 1. Then yung sin C natin, that is 85.64. Then equals, sa A natin is 12 over yung sin A, ay 8 pala. Bakit 12? Duduling na. So 8 over yung 35 or yung sin 35 natin. So yan. So cross multiply, do sabi natin pag cross multiply do guys, itong nasa denominator, lagay mo lang sa taas nun para hindi masyadong maraming sinusulat. Para hindi ka na magdi-divide both side. So bali makuha mo na yung C sub 1 equals sa 8 sin 85.64 degrees over yung sin 35 degrees. Then pag in-input natin sa calculator, yan, lalabas na yan. So pag in-input, magkakaroon tayo ng
Ito yung calculator. 8 sine 85.64 over sine 35. Sa labas siya 13.91. So, yung C sub 1 natin is 13.91. Then, yung unit. Ano ba unit natin? Centimeter. So, yun na guys. Nakuha na natin to as 13.91. So, sabi nga natin, based sa mga angles, dapat talaga yung opposite side ng C natin is mas malaki sa tatlong side. Kasi siya may pinakamalaki angle eh. So, kung 13 to, ito 12 to 8. Yung pinakamaliit na angle, yung opposite niya is maliit dapat. Then, yung pinakamalaking angle, yung opposite side niya dapat yung pinakamalaki. Then, para naman sa kabila, ganun din. So, mapapansin mo naman dito guys, meron tayong 24.36 dito. Ito yung may pinakamaliit na angle sa tatlong to, diba? So, sa case nito, dapat yung C sub 2 natin is smaller than angle A or sa side ng A natin. So, dapat 8 pababa yung makukuha natin dito. So, para makuha natin yun, same process lang. So, magkaroon lang tayo ng C sub 2 over yung sin C equals, pili ka lang, pwede ito gamitin mo or ito. So, syempre, sa madali tayo. Dahil sa A over sin A. Though may calcu naman, pwede naman parehas yan. So, magkakaroon tayo ng C sub 2. Yung sin C natin, that is sin 24.36 degrees. Then, equals sa A natin na 8 over yung sin 24.36. Ayun na. Then, cross multiply ulit. So, ibig sabihin guys, lipat lang natin to dito sa harap. Multiply natin. So, magkakaroon tayo ng C sub 2 equals ng 8 sin 24.36 over, alam, mali ako. 35 pala dapat, naduduling na ako. Sin 35 dapat to guys. Sin A pala. So, dapat ito sin 35. So, sin 35. Nakita ko lang ngayon. Nakakaduling, daming numbers. So, ayan, ulitin natin. So, yung C sub 2 natin hinahanap. Ito yan. Then, over sin C. Ito yan. Then, yung A natin. Ito yan. Over yung sin A, which is 35 yung sin natin. So, ngayon, magka-cross multiply. So, meron tayong 8 times yung sin 24.36 degrees. Over na lang natin sa sin 35 degrees natin. Yan. So, magkakaroon tayo ng C sub 2, which is what? So, 8 sin 24.36 over 8 sin 24.36 over sin 35. So, makakuha guys ng 5.75. Yan. So, magkakaroon tayo ng 5.75 cm. So, sabi natin, siya dapat niya yung pinakamaliit na. So, ito guys is magiging 5.75 cm. Okay, nakita naman natin na yung measure ng sides yung pinakamaliit sa tatlong sides. So, ito na siya guys, ambiguous case. Sundan. Number 4. Nang-gets ba yun? Hindi. Malino ba? Parang malino naman pagkaka-explain. Mas malino kaysa kahapon.